Ang medyo hindi po magandang tingnan dito kasi malaki po yung tama nito kanyang resignation sa ginagawa po ng ICI. I think that is pretty clear at this point. At tulad po na binabanggit po natin before, itong ICI, sa tingin ko lang po no, sa aking humble opinion, meron po itong problema pagdating sa communication. Understandably, medyo nakakapapa po itong ICI dahil bagong talaga pa lang ito and kulang pa nga sa pangil. Pero sabi nga nung mga bumibida sa kanila, this particular body hit the ground running from day one. Okay, nandun na tayo. Pero pagdating po sa kapangyarihan na dapat mas marami pa sana yung binigay dito sa ICI, kulang talaga. Kaya nga, may mga nagsusulong pa rin po na dapat creation ng batas. Ito pong ICI itself para talaga merong pangil. Yung sinasabi nila, hindi lang subpoena powers at kung hindi dumating, dapat meron daw coercive powers. Ang punto ko po dito, itong issue regarding the resignation of Mayor Magalong is the last thing that the ICI needs at this point. Okay? Una-una, meron na nga silang communication problem. 'Di ba? Hindi nila alam kung paano ba nila siguro i-counter ito mga propaganda ng mga tinatamaan o tatamaan pa ng kanilang investigasyon. Hindi nga natin alam kung saan nag-uopisina, 'di ba? So, parang of course, parang ad hoc yung dating dito eh. So, understandably again, nangangapa pa po itong grupo na ito. Pero kailangan naman siguro mag-invest sila at tutukan nila as well ito pong communication sa aspect ng kanilang ginagawa. Dahil naturally, marami silang masasagasaan dito, marami magbabato ng putik laban sa kanila, marami magte-take advantage ng whatever weakness or loopholes sa kanilang ginagawa para sirain yung credibilidad nitong independent commission. At of course, credibility is very, very important as far as pursuing this particular advocacy or this particular route is concerned. And ngayon, dumating pa po itong issue ng resignation ni Mayor Magalong. Clearly, si Mayor Magalong yung pinaka-prominent member nitong ICI na ito. Although, technically, sorry, no, hindi po siya member pero isa po siya special advisor. Pero sa pananaw po ng publiko, they don't exactly they don't necessarily have to tell the difference, di ba? Kasi identified si Magalong dito sa ICI. And siguro for a lot of Filipinos, the ICI is also Magalong, rightly or wrongly. Although, special advisor lang siya. And we were told this is a volunteer job. Okay? So, this should or could have been handled better by the ICI as well as by Malacanang. Diba? It remains to be seen kung paano po nila i-handle itong resignation na ito dahil clearly meron po itong tama sa ICI at meron po itong tama sa presidente mismo. And predictably, the DDS will take advantage of this. Diba? To demean, to derail, to destroy even the credibility of the ICI and whatever the president is doing. Kasi whether they like it or not, miski merong sinasabi na, miski pinupulaan ng iba itong si Mayor Magalong, whether they like it or not, to many Filipinos, mataas ang credibility nitong si Mayor Magalong. And the fact that he opted to resign, meron po yan tama. Miski napaka-professional naman yung kanyang statement, di ba? Yung mas mahabang statement na yung bahagi nun binasa ko kanina. So again, ito dapat medyo pag-iingatan po ng Malacanang. Kasi we don't want this campaign against corruption to fail definitely. Pero I will tell you, we should not be naive or blind when it comes to helping pursue this accountability mechanism against those who should be held accountable. Kasi marami pong tatamaan dito. Ngayon pa lang, no? Marami nang tatamaan. Okay? Paano kung lumapit na po sa pintuan ng presidente nung mas malalapit pa sa kanya? 'Di ba? Mas marami pang putik na pwedeng ibato rito. So, again, ang solicited advice doon po sa mga nandiyan sa ICI tsaka doon po sa mga nasa Malacanang, you should handle this better. You should have handled this better. Itong issue kay Mayor Magalong. Of course, nadidinig natin, isa sa mga binabatong issue sa kanya ay masyado raw visible. Sabi na iba, masyado na raw epal. 'Di ba? Medyo nakakalimutan na yung kanyang trabaho sa DAO, no? Sa Baguio City. Pero sa akin, problema na ni Mayor Magalong yun, kung tama man yung ganun pagtingin, no? Pero again, this is the last thing the ICI needs. A problem that could further affect the credibility. 'Di ba?
Kasi ngayon, credibility building ito, no? Confidence building pa rin as far as the public is concerned. Kailangan maniwala yung tao, kailangan mabilib sila para masuportahan nila itong ginagawa ng ICI. At kung meron silang makitang cracks or doubt, malaki po yung tama nun pagdating po dito sa kanilang ginagawang pagpapanagot. Itong mga tao natin sa Senado, tsaka yung mga senador natin, tsaka miyembro ng House of Representatives, please walk the talk to. Kung talagang kayo supportive dito sa campaign against corruption, total budget season ngayon, make sure merong sapat na pondo yung COA to hire more auditors, to hire more consultants, technical experts para gawin itong trabaho na ito. Okay? Walk the talk. Hindi puro bulahan lang. Crucial yung kanyang resignation dahil yung iba ginagamit na yan Ginagamit na yan, dami na lumalabas, nililinis daw kasi, hindi na daw pwedeng umabot dito yung investigasyon. So, dahil nga medyo cryptic yung kanyang paliwanag, kung ano-ano yung naisasama na kadahilanan. Sinasabi ko nga dyan, this is the last thing that the ICI needs, itong controversy na ito. And this should have been handled more prudently and better, specifically sa Coms part. Kasi whether they like it or not, may tama yan sa credibility ng ICI di ba? Umalis si Magalong for whatever reason. Tsaka yung mga kababayan natin, they don't really make a distinction. Ano ba yung special advisor? Di ba? Tingin nila, parte ng yan, ng ICI. Although technically hindi siya kasama, di ba? Alam ko, meron ng nahanap na pamalit sa kanya. Ang problema, mapupunaan ba yung vacuum na iiwanan niya as advisor, as a symbol? He's more a symbol than just an advisor, di ba? Yun yung dahilan kung bakit siya nilagay doon. Sino ba yung papalit? Mukhang police din. Dati rin PNP officer. Nag-retiro na formally o hindi pa? Yes. Nag-retiro na? Si Marbil? Hindi. Hindi. Pabayaan na natin sila mag-announce dahil hirap naman kasi na napaka-presumptuous ko Pero advisor din? Ha? Advisor din? Oo, ganun din role. No? Kailangan nilang gawin immediately yung sinasabi mo. No? Dahil kung hindi nila maayos na mas mabilis, lalo na in terms of narrative, ang magdo-dominate ay yung other narrative. Oo nga. At saka masisira yung credibility nitong ICI. Kailangan kasi yung credibility i-build that over time. So ngayon wala ka pang stock Kumaga wala ka pa malaking bangko ng credibility dito. At wala kang panahon. Dahil up and running yan No, hindi pwedeng slow burn yan Immediate, dramatic, compelling, di ba? Yun yung kinakailangan mong gawin. And decisive. Bago mo ginawa, nag-resign na yung isang major symbol no ICI. Talaga, when it rains, it pours, di ba? Ito nakikita ko yung mga kababayan natin. Pinupush na maging bahagi si Heidi Mendoza. Ako sa tingin ko dapat maging part siya nito after the 1-year ban kung magiging formal appointment. Pero masyadong matagal 1 year. Pero this early mga informal engagements kasi kanina kausap ko siya. Ang dami niyang inputs And ito for the record, she's not volunteering. Pero nga sayang to pick her brains, importante yan. Pero yun, masyado na matagal yung 1 year. Tagal yun. Hindi, pwede naman siyang advisor. Advisor na lang.